Nabaliktad ang mundo ni Noel Alberto nang iwanan sila ng kanyang ina noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Magmula nung maghiwalay yung parents ko, ay naranasan naming matulog na kami sa kalye. Mamalimos, natuto kong magnakaw nung natutulog kami dyan sa Avenida Rizal. Walang pagkain noon. Tapos dun, sa may tindahan sa kabilang kalye, may mga bigas. Yun ang kinuha kong unang pagnanakaw na alam ko. Sa gutom, 5 kaming magkakapatid ay nakaranas makulong sa loob ng bilangguan. Dahil siya'y matalino, maraming nagmalasakit sa kanya, ngunit hindi pa rin naging maayos ang kanyang kalagayan. Pag kinupkup ako, minsan pagka may mga nangailangan ako, nananakawan ko sila, kaya pasalin-salin ako ng bahay. Siguro ang tiniran ko, yung mga pinsan ko, mga kaklase ko, nung ako'y bata, mga 17 pamilya. Sabi nila, nung time na yon, meron naman daw akong talino, meron akong ulo. In fact, nag-o-honor ako nung nag-aaral ako. Kaya lang nga, talagang walang guidance. Kaya grade 3 pa lang ako, na-kick out na ako sa Cecilio Apostol. Dahil yung project ng kaklase ko, ninakaw ko. Nalaman nila hanggang sa tinutokso ko magnanakaw doon. So, nag-drop ako. Nakatapos ng high school si Noel sa pagtataguyod ng ilang tao. Ngunit minsan, hindi niya nakayanan ang matinding kalungkutan. Ako'y nag-attempt na mag-commit ng suicide by taking more than 20 tablets of Valium 10. So, clinically dead ako noon. Tapos, nakita kong may Diyos. Nakita ko talaga, alam ko, Diyos yun. Nakita ko when I was clinically dead. Dahil dito, may isang guro ang tumulong sa kanyang mag-aral sa isang seminaryo, ngunit hindi siya nagtagal doon. Hanggang sa na-meet ko yung girlfriend ko na si Edith. Kasi ako, kulang ako sa pagmamahal. Nung ma-meet ko si Edith, sabi ko sa kanya, ayoko nang mawala siya sa akin. Para bang doon ko naramdaman yung unang may nagmamahal, may umaakap sa'yo. So, sabi ko sa kanya, ayoko nang mawala ka sa akin hanggang sa nagnakaw kami, nagplano kami. Kasi yung brother ko, nakapag-asawa ng maayos naman yung buhay. Tapos nung pinapunta ko ng brother ko sa kanila, nakita ko yung grandmother ng hipag ko na merong bolt, may kahadero. So yun ang nabuo sa isipan ko na pag nakuha ko to, bibili ko ng bahay at lupa para dun sa girlfriend ko. November 6, 1979, napatay namin yung matanda. Buti na lang nga yung brother ko tsaka yung hipag ko hindi nagising. Kung nagising siya, napatay ko rin. After that, mga ilang buwan, nalaman na kami yung gumawa, nakulong na ako. kahit menor de edad, kinatakutan si Noel sa Manila City Jail. Kinalala ko doon na little warden. Nakokontrol ko yung mga illegal activities doon. Yung mga pagpasok ng marijuana, pagbebenta ng mga alak, may mga connivance kaming mga corrupt policeman. Kumikita ko doon nung time na yun ng mga 1,000 isang araw sa Manila City Jail. Kasi nga, yung bilanggong papasok, tinatanong ko, saan mo gusto? Sa may bugbugan o sa wala? Tila walang iginagalang si Noel noon. At puro poot at hinanakit ang laman ng kanyang puso. Ako, wala na rin akong Diyos noon eh. In fact, pagka nga may pumupunta doon ng mga nangangaral, sinasabi ko na umalis kayo rito dahil mga demonyo kami rito. Pati ang mother ko noon, nung dumalaw, meron akong ginawa na yung kanyang daladalang pagkain, tinapon ko sa harapan niya. Tapos sabi ko nga sa kanya, kung hindi kayo nagkahiwalay, hindi namin sasapitin itong bilangguang ito. Patapon ang buhay ko noon. So parang walang silbi. So anong dapat kong ikatakot? Walang masisira sa akin dahil sira na yung buhay ko. Noong 1981, may nangyari sa kanya na naging simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Sumuka ako ng dugo, 1981. Nung sumuka ako ng dugo, parang yung mga taong nakapaligid sa akin, pinandirihan ako. And I was diagnosed ng PTB moderate. In fact, na-admit ako sa Tondo General Hospital ng mga almost a month. Tapos nung binalik ako sa Manila City Jail, na natuto akong makinig sa salita ng Diyos, nung marinig ko yung kantang Hindi Kita Malilimutan, Hindi Kita Pababayaan. Yun yung kanta na yun na
Kasi during the time, di na ako dinadalaw ng mother ko. Ang tatay ko, kahit minsan di niya ako dinalaw. Tapos sabi nga sa kanta, malimutan man ng isang ina ang galing sa kanyang sinapupunan, hindi kita kalilimutan, sabi ng Panginoon. Sumusuka ako ng dugo noon, sabi ko, Panginoon, kung talagang totoo ka, baguhin mo yung buhay ko, tulungan mo ko, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Panginoon, ako lang ang Noel Alberto sa buong mundo, kilala mo ko. Isinuko ko na yung buhay ko sa Diyos. Kinabukasan, nakinig ako ng Bible study. Yun ding verse na yun, sa Isaiah 49:15, ang sinasabi ng pastor. Tapos sabi ng pastor, gusto mo bang tanggapin ng Panginoon? Kailangan mo siya. So, tinanggap ko ang ating Panginoon noon. Tapos binigyan nila ako ng Bible. Hanggang sa nag-decide ako na to plead guilty. Sumulat ako kay Judge Alconcel. Sabi ko, inaamin ko na yung asunto ko. Ayoko na magsinungaling. Mula noon, nakita na niya ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Madalas na ako nananalangin, nagpa-fasting ako noon. Sabi ko, Lord, sana bago ako mag-birthday, matapos na yung kaso ko. Noong September 1, 1982, nandun na yung mga bilanggo sa labas, due for court hearing. Bigla akong pinatawag ni Judge Alconcel, magbihis ka, ibababa yung kaso mo. Yun ang prayer ko. So talagang naglulundag ako. Sabi ko, bukas birthday ko, lalaya na ako. Kaya lang, on the way kami sa Manila City Hall, parang naisip ko yung, Lord, your will be done. Ano man mangyari sa akin, ang kalooban mo ang masunod. Nahatulan ako ng 10 taon hanggang 20 taon. Sumigaw talaga ako. Sabi ko, Your Honor, praise the Lord. Your Honor, praise the Lord. Kinabukasan kasi birthday ko, dumalaw ang mother ko. Inakap ko siya. Tapos sabi ko sa kanya, bayaan niyo, paglaya ko, lalaya rin ako. Iba na yung buhay ko. Naging lubos ang kanyang pagbabago kahit sa loob ng bilangguan. One time, alam kong na-deliver ako nung nandun ako sa Muntinlupa. Galing kami sa basketball. Siyempre, uhaw na uhaw ka. Yung isang basong tubig, hindi ko mainom. Sabi ko, hindi to sa akin. Bakit ko iinumin? During that time, mahirap din ang tubig sa Muntinlupa. Doon ko nakita na na-deliver ako ng Diyos sa pagkuha ng mga hindi sa akin. Sa Sablayan, bali, naging very bold na ako as preacher noon. Naalala ko, nangangaral ako noon, sinasabi ko sa mga kasamahan ko, kahit bago pa ako noon, huwag tayong magpatayan dito. Magmahalan tayo. Kasi grabe roon, natutulog ako, may pinapatay sa tabi ko. May pinapalo sa ulo. Nag-pray na ako, Lord, sabi ko, ang tagal ko na sa bilibid almost 10 years na. Palayain mo ako sa birthday ko. Pag pinalaya mo ko sa birthday ko, I will serve you for the rest of my life. Pinalaya po ako September 2, 1989, birthday ko. Sinubukan niyang mag-aral ng accounting, ngunit may nagpaalala ng kanyang pangako sa Diyos. Nung nandun ako sa PUP, nag-aaral ako ng accounting, nakita ko si Colonel Azul. Sabi niya sa akin, ba't nandito ka? Akala ko you will serve the Lord on a full-time basis. Nung gabi na yun, pagbasa ko dun sa Bible, yung Romans 12, 1 and 2, talagang nag-register sa akin yun na ialay mo ang iyong buhay bilang banal, kalugod-lugod sa Diyos. So, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko, Nay, magpo-full time na ako, maglilingkod ako sa Diyos. Ang nanay ko noon, umiiyak. Sabi niya, kung kailan tayo nagsama-sama, tsaka ka paalis. Ngayon, nagtuturo si Noel sa ilang Bible college at madalas ding mangaral sa mga kabataan sa iba't ibang lugar. Nagpapastor din siya sa isang iglesia sa Tondo, kung saan katuwang niya ang may bahay na si Gina at ang 4 nilang anak. Dito sa church namin, I never received love gift, even a single centavo. Katulad ng buhay ni Pablo, na hindi sila umaasa sa tao. Pag kami pangangailangan kami, nagpe-pray talaga kami. Ngayon, natutuwa ako kahit papaano. May sarili kaming bahay. 3 of my kids are in the private school, sa Chinese school. Sa kabila ng katiwasayang ito, hindi rin niya nalilimutan ang kanyang pinanggalingan. Ever since na lumaya ako, pumupunta ako sa loob ng bilangguan. Nakikita ko kung gaano kahirap ang buhay ng mga lumalaya. Yung mga lumalayang bilanggo, hindi makapagbago. Kasi dahil
ang sama ng paningin ng ating lipunan. Bakit hindi sila nabibigyan ng chance? Nabilanggo noon dahil sa kasalatan sa pagmamahal, ngayon si Pastor Noel Alberto ay malaya dahil sa mayamang pag-ibig ng Diyos. Maging kasinlaki man ng barkong Titanic ang iyong kasalanan, ang pagpapatawad ng Diyos kasinlawak ng dagat. Maraming hirap, masakit yung kalooban ko, pero salamat sa Diyos. Sa loob ng bilangguan, natagpuan ko siya. At alam ko na mahal ako ng Diyos, may maganda siyang plano. Sabi nga, naparito si Jesus upang magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. At sabi niya doon sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kaginhawaan. Nakita ko na kailangan natin ng Diyos.